Nanalo ang Hokage team at sila ay umusad sa ikalawang bahagi ng paligsahan. Nangyari ito nang manalo si Rekka laban kay Saicho. Samantala ang kanilang pinuno na si Kukai ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Subalit dahil sa panghudyok, tinanggap ni Kukai ang hamon ni Rekka at sila ay magkaharap upang mabigyan ng pagkakataon ng Ku team na maibangon ang kanilang dangal. Bilang pinuno ng inyong pangkat, dapat harapin mo ko at labanan ngayon! Ang pagpapalit anyo ng isang Buddha. Sandali lamang po! Panalo na ang Hokage team kung kaya't hindi ko mapapahintulutan na isang laban dahil lamang sa kapritsyo ng isang kalaho. Ano bang problema? Kaming dalawa naman ang maglalaban, hindi kayo! Huwag niyong gawing parang wrestling sa telebisyon ng paligsahang ito. Hindi ako papayag! Hindi maaari! Ihahayag ko na ang nanalo. Sa taglay nilang 3 panalo at 1 tabla. Sandali lang! Pumapayag ako sa labang ito. Kaya lang ay sayang naman kung walang gantimpala silang paglalabanan. Ganito na lang. Ang mananalo sa labang ito ang uusad sa ikalawang yugto ng paligsahan. Kung ganon ang gusto mong sabihin, mapapaliwala ang lahat ng pinaghirapan namin? Hindi ako makakapayag! Sayang naman yung labang pinapanalo ko! Anong panalo? Hindi ba tabla yung laban mo? Oo nga pala. Baka ipahamak na naman ni Rekka ang sarili niya. Huwag kang papayag, Rekka! Nanalo na tayo! Hindi lang ikaw ang may karapatang magdesisyon sa bagay nito! Ano ba naman yan? Porket may labanan na, saka naman sila uurong! Harang! Duwag naman pala yung mga yan eh! Siguro natatakot na ngayon ang Hokage team! Masyado kasi kayong mayabang! Ayan tuloy! Umuwi na kayo! Wala naman kayong binatbat! Laban na! Laban! Mga duwag! Ano ka mo? Sino tinatawag ng duwag? Patay na. Sige, pumapayag na ako sa kondisyon mo! Ituloy ang laban! Alam mo ba kung anong ginagawa mo, Rekka? Baka naman nakakalimutan mo na kung anong klaseng paligsahan ito. Pag natalo ka sa labang ito, hindi lang tayo mawawalan ng mahiwagang sandata at mabubuhay sa kahiyan. Pati ang kasama nating si Ana. Mapupunta siya sa kamay ni Ginoong Augustus Mori. Nilagay mo ang buhay niya sa panganib. Naiintindihan mo ba yon? Alam ko mangyayari kapag natalo ko. Maraming salamat, Ginoong Mori. Nailigtas mo ang 10 milyong itinaya ko sa pangkat ng Ku. Sigurado ako na hindi patatalo si Kukai sa isang uhuging bata lang. Hintayin muna nating matapos ang laban bago kayo magpasalamat. Masaya ang susunod na laban. Alam nyo naman kaligayahan ko ang mabigyan kayo ng kasiyahan. Napakalaking hangal ng iyong kasama, mahal kong manggagamot. Pero Master, talaga ba lalabanan niyo si Rekka? Mag-iensayo lang sana ako't hindi seseryosohin ang laban. Pero nagbago na ang isip ko. Ang ibig niyo sabihin, gagamitin niyo na ang... Bilang kinatawan ng ating pangkat, kailangan kong manalo kahit maliit lang ang ating pag-asa. Upang muling maitayo ang ating dangal. Pero Master, wala ka naman dapat patunayan pa eh. Kung itutuloy mo yung balak. Totoo ang sinabi mo. Pero aaminin ko, kanina ko pa gusto makipaglaban. Pero Master! Kailangan ko nga palang pasalamatan si Rekka. Anong problema, Daikoku? Hindi ko alam kung narinig mo na ang kasabihang mapapatawad ka ng Buddha na 3 beses. At ngayon para sa ating pang-finaling laban, Team Ku, Kukai, Team Hokage Rekka Hanabishi. Ang sino mang manalo sa labang ito ang siyang makakasali sa ikalawang bahagi ng paligsahan. Rekka Hanabishi laban kay Kukai. Simulan na! Nakatitiyak akong kagigiliwan natin ang husto ang labang ito. Rekka, malaki ang pasasalamat namin sa ginawa mo ito. Pero namimiligro ang buhay mo. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang aming Master. Kapag nakita mo ang tunay na pagkatao ni Kukai, ang Buddha. Ang tigas talaga ng ulo. Hindi na naman niya kailangan lumaban pa. Pero dapat pa rin siyang manalo. Pasensya ka na. Kailangan kita matalo, Rekka. Yan din ang plano ko. Pero isa lang sa atin ang dapat manalo! Flame Dragons! Hindi, mga paputok lang yan ni Rekka.
Aray ko po! Hindi ko naman talaga inaasahan na tatalabang paputok ko sa kanya eh. Tatlong tira. Oh! Tatlong tira? Maaari mo akong tirahin ng 3 beses, kahit na sa anong paraan mo gustong gawin. Pero pagkatapos doon, wala ka na. Master, wag! Tumahimik ka, Daikoko. Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ni Kukay. Pero hindi lang 3 o 4 na beses kitang titirahin, kundi maraming beses pa hanggang sa manalo ko sa'yo. Tandaan mo yan! Reka! Hindi nagsisinungaling ang aking master sa'yo! Huwag mo ituloy ang laban! Ayoko na makita mo na yung halimaw na yon! Nakikiusap ako! Parang awa mo na! Reka! Huwag niyo na akong takutin pa! Hindi ko alam kung anong klase kalaban ng karap ko ngayon, pero nakapag-desisyon na ako at wala na makakapigil sa akin. Umanda ka! Atalintade! Fireball! Kahanga-hanga ang ginagawa ni Reka. Inuulit niya ang teknik na nagpatalo kay Saicho. Hindi niya. Iniwasan. Natalo si Nadare? Hindi ko nasabi na hindi uubra sa akin si Nadare. Oh. May nakaligtas palang isa. Natamaan na isang beses ni Reka si Master Kukay. Master Kukay! Itigil mo na yan! Bata pa si Reka! Huwag mo sirain ang kinabukasan niya! Ang kinabukasan ng Ku ay nakasalalay din sa labang ito. Kahit na mawalan pa siya ng kinabukasan dahil sa akin, hindi pa rin ako maaaring magpatalo. Pero Master... Ano ba yan? Puro daldan, laban ako laban! Tumigil ka na, Daikuko! Laban hanggang katapusan ang mangyayari dyan! Matirang matibay! Tama ang sinabi nila. Basta tingnan natin kung sino mananalo! Tagal-tagal eh! Tapusin mo na siya, Kukay! Tapusin mo na! Sige! Bakit natatakot si Daikoku? Ano kayang mangyayari kay Kukay pagkatapos siyang tirahin ni Reka ng 3 beses? 3 beses? Paano kung taglay niyang... Ganon? Kung hindi uubra si Nadare sa'yo, saya! Mabagal! Okay yun na. Ibang klase. Pero kahit na, gagamitin ko na lang aking kamao. Huli ka ngayon! Huwag, Reka! Yeah! Dalawang tira! Ano ka ngayon? Hindi ka man lang ba nasaktan? Talaga bang hanggang gano'n na lang ang kaya mo? Reka! Umayag na nga kami sa labang ito eh. Pero pag pinatalo mo, hindi ka namin mapapatawad! Susunod ang 3 tira. Malalaman na natin kung anong mangyayari. Huwag kang mag-alala. Dahil sa'yo, nabigyan ng pagkakataon ng aming pangkat na makabawi. Bilang pasasalamat, bibigyan din kita ng isa pang pag-asa. Tatayo lang ako dito at hahayaan kong tirahin mo ko na isa pang beses. Kapag napatumba mo ako at hindi na muling makatayo pa, panalo ka. Pero kapag ako naman ay muling nakabangon, katapusan mo lang. I won't move from this spot. I'll give you one shot, any way you want, and if you're lucky enough to knock me out, then you win.
But if I have the strength to fight, then you're dead. Huwag mo na siya tirahin, Reka! Nararamdaman ko na mas malakas siya ngayon! Hindi mo mapapatumbas si Master sa isang tira lang! Ano problema? Wala ka naman lakas. Huwag mo kong ismolin, Kukay. Buhay ko't karangalan nakataya sa labang ito. Kaya hindi ako maaari magpatalo. Pagsisisiyan mong pag-iinsulto mo sa akin, matitikman mo ngayon ang suntok na magpapatulog sa'yo sa labang ito. Tapos ka na! Yun yung tatlo. Ano ka ngayon? Naku, tapos na siya! Matatapos na ngayon ang buhay ni Reka! Nilagay mo na ba sa suntok na yun na lahat ng lakas mo? Ano yan? Reka! Patatawarin ka ni Buddha na 3 beses! Taglay niya ang sandatang Oni. Ano po yun? Tumatalab lamang ang sandatang ito kapag natamaan ng 3 beses ang nagmamay-ari nito. Pagkatapos nun, nagbabagong kanyang anyo at nagiging isang mabangis na halimaw. Si Kukay ay hindi na isang maamong Buddha, kundi isa ng Oni o Diablo. Iba na ang ugali niya! Ano nangyari sa kanya? Yan ba ang maamong Buddha? Reka! Tumakbo ka na! Hindi ko talaga akalain na ganyan siya kalakas. Ipinakita na rin niya ang kanyang tunay na anyo. Si Kukay na Buddha? Hindi, si Kukay na Diablo. Ang dati nating master ay nagbago na at naging Diablo dahil sa 3 tira. Hindi na natin siya ngayon mapipigilan. Hanggat buhay pa ang kalaban. Nasaksihan ko ng minsan ang pagbabagong anyo ni Master Kukay noon. Nangyari ang insidente ito ng mga panahong gustong sakupin ng Yakuza ang buong pangkat ng Ku. Dinukot nila si Maita, ang nag-iisang anak na babae ni Master Kukay, upang mapaayon ang pangkat ng Ku sa kanilang kagustuhan. Pakawalan niyo ng anak ko! Ayaw mo na nga kaming tulungan. Tapos gusto mo pang ibalik namin sa iyo ang iyong anak. Hindi naman yata tama yun. Hindi ba, Master Kukay? Ako yun ang una! Huh? Nakikiusap ako. Hindi pwede. Ikalawa! Hangal na monghe! Ikatlo! Ang aming maamong master ay nagbagong anyo at naging Diablo. Natapos ang kasaysayan ng Yakuza sa amin.
That gang never bothered anyone else ever again. Lugar, dahil ang lahat ng mga kasama sa organisasyong ito ay napatay ng ating master sa kanyang diablong kaanyuan. Sa ganun anyo, nakakatakot kalaban si Kukay. Yan ang mahiwagang Oni. Hindi lamang lumalaki at nagbabago ang kanyang pangangatawan. Nadadagdagan din ang kanyang kapangyarihan. Halos wala na itong katumbas pag nagpalit siya mula sa pagiging Buddha hanggang sa maging isang Diablo. Pupusta ko. Hindi magtatagal si Reka sa labang ito. Pag natalo ko, pwede mo nang gawin kahit ano. Talaga, pag nanalo ako, pwede na kitang ikain sa labas. Mahiya ka naman, ano? Umasa ka talaga na matatalo mo ko, Reka, hindi ba? Balik ka. Masyado ka kasi mapagbigay. Tumayo ka dyan! Mas tumindi pa ang kanyang lakas. Malayo na sa lakas ng kanyang mga kasama. Tama na! Tama na! Si Reka! Baka mapatay si Reka! Sige na naman, Ira! Patigil niya na ang laban! Pero kung susuko natin ang laban, ano naman ang mangyayari sa'yo, Ana? Kaya hindi siya maaaring matalo. Ana? Skagero! Anong gagawin ko? Naghihirap ngayon ng taong nagtatanggol sa akin. Anong maaari kong gawin para sa kanya? Magtiwala ka Magtiwala? sa anak mo. Magtiwala ka sa kanya. Magtiwala? Tama. Tingnan mo siya. Bugbog na ang katawan pero nakakatayo pa rin. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Ano nangyayari? Mabuti naman at gising ka na, Saicho. Ano nangyari to? Bakit tayo lumalaban sa ikalimang round? Napawalang bisa ang mga naunang laban. Ang mananalo sa labang ito ang siyang uusad sa ikalawang bahagi ng paligsahan. Hindi pwede. Hindi papayag si Master Kukay sa mga ganong kondisyon. Ha? Ang Diablo. Tumalab na ang kanyang mahiwagang sandatang Oni. Wala nang makakapigil pa sa kanya ngayon. Paano napapayag si Master? Naniniwala ako na lahat ng tao ay may pagnanasang maipakita ang kanyang kapangyarihan at lakas. Maging ang ating maamong guro ay may pagnanasang ganito sa kanyang kalooban. Hindi! Miyamiyo! Ang paliksahang ito ay isa lamang paraan upang maipakita ang lakas ng isang tao. Did you hear what he's... Sa pagkakataong to, umayon ako sa sinabi mo, Minamiyo. Ang paligsahan ding ito ay hindi isang laro lamang. Kundi laban hanggang kamatayan! Para sa mahihina, kamatayan na naghihintay. Tapos ka na!